dakilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado manasangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon.
pakikipag-usap, pakipaguntang, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, at pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli mga kabayan, sumasalipaw-paw, pumapaimbulog ang inyong programa. Dito lamang po yan sa IWRR, International Web Radio Rapido. Alasigi mga kabayan, kayo ho'y aming inaanyayahan na magibahagi ho sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng pagtawag o kay pag-text sa ating linya ng telepono. Ang atin hong text line ay 0933-955-3366, 0933-955-3366. Po pwede kayo mag-text dyan o kayo tumawag ho sa numerong yan. Meron din ho tayong comment section. Po pwede ho ninyong i-text yung mga komento ho ninyo sa atin hong comment section. So once again, good morning ho sa bawat isa sa inyo. Alam ho ninyo dito sa ating palatuntunan mga kabayan, kapag nasimulan ho natin ang isang issue, ay hindi ho natin pinapakawalan. Hindi ho natin pinapakawalan. Tuloy-tuloy ho yan hanggat hindi ho natin mabibigyan ng pagresolba. Ano ho? Katarungan ho para sa mga naapi. Kamakailan ho ay nabigyan ho natin ng pansin yun hong reklamo ng isang barangay kagawad dyan sa Lawak, Pangasinan. At yun hong barangay kagawad ay inirereklamo ho niya yung kanyang mga kasama sa konseho ng kanilang barangay Kasampagaan. At sinasabi ho niya na hindi ho nakikipagkaisa sa kanya. In the same manner, sabi ko nga, dapat siya makipagkaisa, pero sinabi naman ho niya na siya ho ay nakikipagkaisa, nakikipagkasundo. Hindi ho tinatanggap yung kanyang pakikipagkasundo. Bagkos ay sinisingle out. Siya ho ay pinupuntirya ng mga barangay officials kasama ho ang kapitan. Hinahanapan ho ng kasalanan. Iyan ho yung lumalabas doon sa ating investigasyon. Pero alam ho ninyo mga kabayan, hindi ho nakikita nitong mga miyembro ho ng barangay council yung kanilang pagkakasala. Doon ho sa sinasabi ho na pagkaltas ng ng kanyang honorarium, dito ho ay alanganin ho na kayo ho ay magkakaltas ng honorarium kung hindi ito sumunod, hindi ho na ibatay sa internal rules of procedures. Yung internal rules of procedures, ayon sa pananaliksik, ay create naman po ito ng barangay. Pero siyempre, dapat ay nagsusumiti kayo ng resolution for that internal rules of procedure doon sa DILG na may saklaw po sa inyo, nang sa ganun alam ho nila kung ito ho ay tama o hindi ang inyong ginagawa. Sa ganang akin mga kabayan, hindi ho ganun ang naging siste dyan ho sa Barangay Kasampagaan sa Lawak, Pangasinan. Magandang umaga sa iyo, Rapido Ronel. Yes, magandang umaga, Rapido Alan, at saka ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Kaya sabi ko sa inyo mga kabayan, hindi ho natin lulubayan unless na maliwanagan po itong ating hong naidulog na problema. Si DILG officer Ofelia Hinete, siya ho yung DILG officer ng Lawak, Pangasinan. Actually, kausap ko siya kanina bago ako mag-start sa atin hong programa. May nire-request ko siya kung maaari daw ho, wag po sana daw live interview sa ere. What's wrong for that, madam?
Kaya nga. Dapat malaman ng ating mga babayan. Saka isa silang public official and DILG at that. They should answer. They should be the guiding light of whatever problems in local government dyan sa Lawak, Pangasinan. Tayo ho, Juan, transparency ang pinapagdaro natin din. So the people may know, hindi ho yung kami lang ho ay magre-relay na base lang ho sa aming ho pagkikipanayam na wala ho kayong nalalaman. Dapat alam din ho ninyo from the horse mouth na tinatawag maririnig ho ninyo na kami ho ay nagipagpanayam sa kanila na naaayon ho sa tama ho na sitwasyon. Nakalimutan ko yung microphone ko. Sabi ko mga kaibigan, kami ho ay nakikipagpanayam sa mga taong ito, sa mga opisyal ho ng pamahalaan na naaayon ho dun sa itinatakda ho ng ating batas. Hindi naman ho kayo madidihado madami. Kapag kayo ho ay amin hong kinapanayam sa himpapawid, maganda ho ito para na kayo naman ho ay mabigyan ho ng tsansa. Kasi hindi po pwede na nagbabangayan na ho yung mga nasasakupan ho ninyo, kayo ho'y walang nalalaman. Out of coverage area yung isang number ho niya. Dito kasi sa... Try kaya natin si yung provincial director ng DILG. Problema, may differential yung cellphone daw niya yung retirado, sinasabi mo. Yung ngayon, incumbent na provincial director. Do you have his number? Kaya nga, I will try to connect with. Hello, Madam. Magandang umaga po sa inyo, Madam. Madam Ofelia Hinete. Sila ho, mga kaibigan, si Madam Ofelia Hinete, sila ho ang DILG officer sa Lawak, Pangasinan. Ma'am, ako ho'y humihingi ng paumanhin na hindi ho ako po pwedeng magtanong ho ng mga katanungang naayon naman ho sa inyo na nasasakop ho kung hindi ho natin ila-live. We are now live over IWRR, International Web Radio Rapido. At tayo ho ay napapakinggan, napapanood ho sa buong mundo, Madam. Okay, sir. Apo. Meron lang ho kaming katanungan. Alam ho ba ninyo na nagkakaroon ho ng bangayan sa Barangay Kasampagaan dyan sa Lawak, Pangasinan? Yes, sir. Ano po yun? Alam nyo ho, mabuti naman kung alam po ninyo. Pinagkakaisan allegedly yung isang barangay kagawad. Itong si Cornelio Dumalanta. Ano po? Meron ho siyang inireklamo ho sa amin sapagkat siya ho ay hindi ho nakatanggap ng kanyang honoraria sa loob ata ho ng 8 buwan. At pagtanggap ho niya ng honorarium niya na 46,200 pesos, siya ho ay kinaltasan ng dedaksyong nagkakahalaga ng 11,950 pesos na allegedly yan ho ay penalty niya sa kanyang tardiness o hindi ho pagpasok ho, ma-absences, ganun ho. Ang paliwanag naman ho niya ay nagkakaroon ho siya ng absences dahil ho sa pagdating ng session, siya ho ay pinagkakaisahan at wala hong nangyayari na maayos sa session. Siya rin naman ho, in return, meron ho siyang reklamo na yung barangay secretary naman ay hindi rin ho nag-duty every time na mag-duty ho siya sa barangay hall. So ito ho ay nais ho namin alamin ho sa inyo kung ano ho ba ang nakapaloob dito. Unahin ho natin, ma'am, yun hong internal rules of procedure. Ito ho ba wala hong itinatakda ang batas kung papaano ho dapat isagawa ng barangay ang internal rules of procedure? Ma'am, please.
Sir, meron pong batas po yan sa Local Government Code of 1991 or RA o Republic Act 7160. Nakapaloob po yung provision na yan sa Section 50, Internal Rules of Procedure po. Na nakaloob po dyan na on the first regular session, following the election of its members and within 90 days, thereafter, the Sangguniang Concert shall adopt the existing rules of procedure. So, gumagawa po ang mga barangay sa munisipyo, sa city at saka sa province ng internal rules of procedure pagkaupo po nila. Well, yun hong pagpapataw ng penalties, sino ho ba ang dapat na magdikta? Is it based po ba dun sa national law na binababaho ng DILG, or the barangay should create their own internal rules of procedure kung ito po ay tungkol sa pagpapataw ho ng parusa sa mga barangay officials? Sir, nakapaloob din po sa sa Section 50, Section 50 number 5. Doon po sa Republic Act 7160. Ano hong sinasabi ron, ma'am? Palagay po In dito- layman's term, pwede ho ba ninyo na may paliwanag ho, na mapaliwanagan ho ang ating mga kababayan? Yung pinakamadali na pagpapaliwanag, please. Opo. Kasi sa internal rules of procedure po, yan po ang yung gagawin nila na parang rules ng isang sangguniang bayan o sangguniang barangay o sangguniang panlunsod. Magpapataas po yan para po sa order of business nila, legislative process, mga parliamentary procedures, pati na rin po yung pagdisiplin po ng mga members for dishonesty, behavior, absences. So nakalagay din po dyan yung mga absences na pwede po bigyan ng penalty kung sakali po hindi po umattend ng session. So sila ho ba yung magtatakda kung magkano ho ang penalty ng isang... Pag-usapan po nila doon sa session nila kung magkano po ang ibibigay nila na amount. Kung magkano penalty, opo. Basta hindi lang po siguro masyadong mataas o depende po sa kanila, sir, hanggang pagbotohan nila yan, hanggang majority sumang-ayon, hanggang ma-adapt po nila yung internal rules of procedure po. I understand kapag sila ho ay nagsagawa ng internal rules of procedure ay isinosubmiti ho sa DILG ito hong nagawa ho nila na ordinansa. Sir, copy furnish lang po kami kasi i-forward po yan sa Sangguniang Bayan. Okay. Do you have now the copy of that internal rules of procedure ng barangay Kasampagaan, Madam Ofelia? Sir, binigyan po kami noon, sir. Kaso nga lang, nung nag-ayos po kami dito sa opisina dahil po pinaayos nila, nailagay po namin sa naisako po kasi namin. So, ibig sabihin nawawala ho? Hindi po nawawala, sir, pero pag hahanapin po siya, baka matagal na po kayo maghanap. Pero meron pong copy, kasi copy po yan ng Sangguniang Barangay ng Kasampagaan. Ang pagkakaalam ko po kasi, sir, nung humingi po ng copy si Kagawad Dumalanta, binigyan po siya noon. Kasi, sir, matagal na rin pong issue po sa barangay po nila. Opo. Kaya pagkakaalam ko po, nabigyan po ang mga members po. Oho. Ang sa amin lang ho ay dapat mabigyan ho ng tamang solusyon. Supposedly, hindi ho dapat na makarating ho dito sa aming himpilan ng problemang yan. Diyan lamang ho sa lugar ho ninyo, at your end, dapat marisolba ho yung problema ho nila. Pero since nakarating ho dito sa amin, chinecheck na rin ho namin kung tama ho ba yung pagpapataw ho ng penalty. Now, lumalabas ho na wala ho tayong basis because you cannot even present to us kung ano ho yung nakapaloob dun sa internal rules of procedure. Kung magkano po ang kanilang napagkasunduan na penalty. Allegedly, 2,500 yung kinatkaltas per absences, no? Per absent ng isang barangay kagawad. 6,000 pesos ho ang honorarium ng isang kagawad. Kung dalawang absent ng isang kagawad,
that is 5,000 already. So hindi makatarungan. Ano po? Yes, sir. Sige po ma'am, paano ho ninyo ipapaliwanag ho yun na they are just receiving 6,000 pesos pero in a month ay nag-absent ho siya ng twice sa session. So, 1,000 na lamang ho. Ibig sabihin ho ba kapag nagkatatlo ho siya ng absent ay abonado pa ho siya? Sir, pwede pong magsalita na. Sige ma'am, go ahead. Doon sa binasa niyo kanina. Kasi sir, originally po, nung meron pong kanyang issue, napunta po kami sa, inayos po namin yan sa Sangguniang Bayan mismo. Opo. Nandun po yung mga Sangguniang Bayan members. Akala po namin nan okay na po. Hanggang, yan pa rin pong ERP pa rin yung issue. Kaya si Mayor Balderes din po, kasama po niya si Sir Silverio Fernandez, ang aming consultant ng Barangay Affairs. Ako mismo, pumunta po kami sa Barangay Kasangpagaan po sa Barangay Hall nila. Inayos namin to. So, okay na po, maliwanag na po. Ang pagkakalam namin, okay na, maayos na. Ngayon po, nung last year po yata yun, bago po magsabi ng mag-resign si Kapitan, yung dating Kapitan po. Meron na namang kasing parang binuhay na naman ni Kagawad Dumalanta itong issue na to. Hanggang nung binigay po niya sa akin yung listahan ng barangay treasurer nila kung bakit ganito ang amount na masyadong matay yung kinalta. So, nag-usap po kami dito sa opisina po mismo. Opo. Nakaharap po si Kagawad Dumalanta, si barangay secretary at saka barangay treasurer. Inayos po namin bakit ganito kalaki. Hanggang maayos naman po yung pag-uusap namin. Hanggang nakita po namin na yung isang binawas, masyadong malaki, ang sabi, dahil po hindi po siya pumasok. Hindi po siya umattend ng session. Pero napag-alaman ko po sa isang contact tracers ko po dito na hindi po niya pinapasok si Kagawad Dumalanta dahil po close contact siya ng isang nag-positive na COVID. Hindi pwedeng kaltasan ito kasi naka-close contact niya yung COVID. So, ibalik niyo itong kinaltas niyo. Hanggang ang umabot na lang po ata na yung parang 11,000 po ata yung 11,000 plus po ata yung i-deduct sa kanya. Hanggang hindi ko po sure kung 2,000 plus na lang po ang dapat na ibalik niya dahil hindi po daw siya uma-attend ng session. At aminado naman po si Kagawad Dumalanta na hindi siya umattend ng session dahil may sinamahan daw siya ng mga farmers, in-assist niya doon sa yung mga barangay, mga barangay constituent, ganyan. Kaya sinabi po niya na hindi po siya talaga nakaka-attend ng session. Kaya doon po sa IRP nila, pag hindi po naka-attend, kailangan po, o kaya meron po corresponding amount na penalty na mag-deduct po. Ma'am Ofelia, hindi ho ba reasonable kapag meron ho siyang in-assist na constituent? Ma'am Ofelia? Hello, Ma'am Ofelia? Hello po. Naririnig ho ninyo ko, Ma'am Ofelia? Okay, balik natin sa loudspeaker. Ma'am Ofelia? Opo, hindi ho ba reasonable kapag ang isang barangay official ay meron hong i-assist na constituent? Yun hong tama, ano ho, na yung makatwirang pag-assist. Yun ang sinasabi ho natin, mga kaibigan, ano ho. Ay balik natin sa papawid si Madam Ofelia. Ma'am Ofelia, yun hong pag-assist ho ng isang barangay official, hindi ho ba yan ho ay kasama ho sa trabaho at hindi ho dapat na kaltasan? Sir, ang pagkakalam ko din po, hindi po siya dapat kaltasan provided po na meron po siyang written notice o kaya abiso na hindi po siya makaka-attend or mag-excuse. Eh, ang sabi po kasi nila, hindi naman daw siya nagpapasabi na hindi po siya attend. Kaya po ang thinking nila na
absent po siya kasi wala po siya sa ano po, session. At saka chinek ko din po yung attendance sheet nila noon, sir. Wala po kasi siya, hindi po siya umattend dahil wala po siyang signature sa mga sessions po nila. Aha. Well, kung sakaling late ho ang pagbibigay ng abiso, is it not considered na nagpaliwanag ho siya? Because we need to give them due process, madam. Opo, meron po, sir. Kaso sila po kasi nag-uusap sa barangay po nila. Then sila po ang gumawa ng rules po nila. Oo, pero being the DILG officer, siguro you have to intervene at ituwid ho sila na total siya naman ho ay gumawa kanyo ng eksplanasyon kung bakit hindi siya kailangang kaltasan ng honorarium. Ito ho ang kanyang paliwanag. Pwede ho ba natin i-consider ito at bigyan ng tsansa ang bawat isa na baka sakali mangyari din ho sa kanila ganong sitwasyon, di ho ba? Opo, sir. Ang pagkakalam ko din po kasi, sir, yung yung hindi po lahat po sa pag-attend ng session, kundi din po sa pag-duty po nila at saka yung mga annual dues, yung mga babayar po, kunwari po, mga saranay, yung may namatayan, magkakatas po sila ng CBO 100 pesos. Ganun po kaya po lumaki yung yung deductions po niya. Hindi naman siguro ganong lalaki ng umabot po ng 11,950, ma'am. Hindi, sir. Kaya nga po nung tiningnan po namin doon hanggang ibig kong sabihin, mga naging 2,500 na lang. Hindi ko po sure. Basta bumaba po siya na hindi po siya sa 11,000 plus na sinasabi po niya. Naayos na po namin yan, sir, kaya akala ko po okay na, hindi ko po alam na pumunta pa rin pala dyan sa media. Kasi sir, na rin po sa SD, sa Office of the Mayor, sa office ko po, inayos na po namin yan hanggang pumunta po kami sa barangay po nila, pinagharap-harap po namin sila lahat. Hanggang, ayun na po, nag-decide na po sila na mag-elevate po sa Sangguniang Bayan ulit, ganyan po. Opo. Ma'am, ang suggestion ko ho, pakirepaso ho yung kanilang internal rules of procedure. Sapagkat ang sinasabi ho ng treasurer, alam mo ninyo, bastos yung treasurer nila dyan. Kausap ko siya the other day, itong treasurer nila. Itong si Elena Binluan, alay, binabaan ho niya ako ng telepono habang kami ho ay nagpapaliwanagan at pinaten akong telepono. Nung tinatanong ko sa kanya, yung tungkol ho doon sa internal rules of procedure at kung saan napunta yung pera. Kaninong pangalan na ibangko yung pera na 11,950? Dapat to malaman ho natin. So siguro, repasuhin yung sinasabi ho na internal rules of procedure na ang nakapaloob doon, allegedly, sinasabi nitong si Tresurera Elena Binluan ay 2,500 pesos. Ang laki ho niyan based doon sa honorarium na tinatanggap ho ng bawat barangay official. 6,000 ang honorarium. Kung nagkaroon ka ng absences, dalawa ka ko nga ho sa inyo, you still have to collect 1,000 pesos na lang. Papaano ho kung nakatatlo ka? Ibig sabihin ho ba ang sinasabi ko sa inyo, you have to pay 1,500 pesos from your own pocket? Kasi meron kang absences na 3. Ilan ho bang session sa loob ng isang buwan, madam? Yes, sir. Kasi po, nung binigay po yan, ginawa po yung internal rules and procedure nila, nakita rin po namin ng consultant on barangay affairs po yung mga amount ng penalty. Ang sabi po kasi nila, mas maganda kung mataas para po may iwasan ng absences. Kasi sabi ko, kung magpapataw din lang ng mga ganyang penalty, siguro naman dapat maging fair, maging just, para naman hindi masyadong mabigat. Ang sabi ko kasi nila, yan po na pagkasundan namin para po sigurado pong lahat po a-attend. At pumirma naman po lahat sila noon pero sinabi ko rin po na reviewin ulit. Hindi ho makatarungan yun, ma'am. Dapat ho ipinilit na ho ninyo na hindi po pwede yan kasi ganito lang tinatanggap ho ninyo. Dapat ganun ho. Kasi hindi may iwasan na meron mag-a-absent po dyan. Hindi ho ba? Sir, sana po sinabi na rin po noon kasi nung nag-usap-usap naman po kami lahat, sumang-ayon naman po sila.
Well, isa pa, itong barangay Kagawad ho na pumalit ho dun sa nag-abroad na kapitan. Yung number 1 Kagawad na siya hong acting, siya nung kapitan by succession, ano ho? Yes, yes sir. Eh dito sa mga dokumento ho na isinubmit ho sa akin, hindi ho siya pumipirma eh. Ano? Ay, ganun. Hindi ko, sir, kasi po hindi ko rin po alam na nasa media na po pala yung issue na yan. Yes, kaya nga ho, binabuti ko na tumawag po sa inyo. Pinag po namin yan dito po, sir, noon. Hanggang nag-decide po sila na, kasi after ng election ban, sabi nila, forward na sa Sangguniang Bayan for administrative complaint or administrative case po. Oho. Actually, nagpunta na ho sila ng Sangguniang Bayan, di ho ba? At wala naman ho nangyari ho dyan sa Sangguniang Bayan. Sa lahat na tinitignan ko rito, madam, wala akong pirma, wala akong pangalan itong pabaya itong kapitan ho ninyo. Ano ba pangalan ng kapitan ninyo? Kasim? Sir Kasim? Wala ho akong makita na dokumento ho na meron ho siyang pangalan. Mga reklamo at kung ano-ano man. Parang pabaya itong ama ng barangay. Ay, ganun. Yun ang basa ko. Akalain nyo, wala ho na isang pangalan. At parang hindi ho niya. Actually, nakapanayam ko na ho ito si Kapitan. At sinasabi ko nga sa kanya, dun sa pagpapaandar ho ng barangay, marami ka pang hindi nalalaman ka ko. Inaamin ko naman po, sabi niya, so you have to go to go on seminar. Kako sa kanya, pwede ho ba na kayo ho, maibilang ko ho sa gaganapin ko na seminar ho? Ako ho ay National President ng Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines. Ngayon, pumasok sa aking isip na magsagawa tuloy ng seminar involving itong government officials, lalo na yung mga elected officials sa barangay, para marami ho silang malalaman. So, papayagan ho ba ninyo sila na umaten ho itong mga barangay officials ho ninyo? Sir, kasi po, ang DILG po talaga, ang mandate po niya is capability building po or capacity development. Magpa-training, kaya po umupo po sila, meron po kami tinatawag na barangay newly elected officials training po. So, nag-training po sila noon. Hindi ko lang po alam kung bakit po baka nakalimutan na ni dating kagawad na ngayon ay nag-succeed as po ng barangay, yung kanyang duties and functions. Meron po naman po silang local government code na pwede po nilang basahin kung sakaling hindi po nila gaanong ma-recall kung ano yung kanilang mga napag-aralan doon sa training or mag-seek ng assistance po sana dito. Mm-hmm. Lumalabas kasi ho na hugas kamay ho siya lagi sa nangyayari. Wala ho siyang signature sa mga isinubmiti ng mga dokumento against kay Cornelio Dumalanta. Hindi ko po alam na yan, sir. Kasi pag may mga ganyang administratibong kaso, ang proper forum talaga siya isang Sangguniang Bayan. O kaya kung sa pataas nila sa civil or criminal, sa court na po. Kaya hindi ko na po jurisdiction kung meron po silang mga administrative case or mga kaso dahil hindi po ang proper authority na mag-settle ng mga kaso ang MLGO po. Pero under ho ng DILG ho yung pagmamanman ho sa kanila. Pwede po ako mag-intervene pag mag-seek po sila ng assistance, ng guidance, ng enlightenment. Kaya nga po sila pumunta dito. No? Hindi lang po isang beses, sir. Nakailang beses na rin po sila. Kasi Ma'am Ofelia, kung sinasabi ho ninyo na hindi ho ninyo jurisdiction, are you saying na wala akong jurisdiction si Martin Dino, yung USEC ho natin? Siya ho ay DILG Undersecretary. But still, he is saying na siya ho ay magmamanman sa barangay. So, yan ho ba hindi ho ipinasa ho sa mga local officials ng DILG? Are you saying that, ma'am? Sir, ang sinasabi ko po, ang proper forum po ng file ng complaint administratibo sa Sangguniang Bayan po. Pero kung maghingi po sila ng enlightenment, guidance, or assistance, pwede po sa NLGO. Mm-hmm.
ito hong paggamit ho ng mga dokumento ng barangay by not using a letterhead. Tama ho ba ito, madam? Katulad po nitong pagtanggap ho ni Kagawad Cornelio Dumalanta ng kanyang honorarium and cash gift and year-end bonus na nagkakalaga ng 46,200 pesos. December 10, 2021, using a coupon band, wala ho diyang letterhead. At dito ho sa ginawang asulat ay pinapirma lang actually sa kanya. Ito ho ay pinapirma sa kanya at pumirma naman siya just to get the money kasi kailangan ho niya. Siya ni Barangay Kagawad Cornelio D. Dumalanta Jr. Alaat datoy nga honorarium, cash gift, and year-end bonus ko nga ang kantidad ti 46,000 pesos. Kat no maawat ko daytoy nga kwarta, kat itad ko amin nga obligasyon ko nga deductions kan penalties iti kantidad na kat 11,950 pesos. Ito ho mga kabayan, ma'am, ay pumirma ho, witnesses, yun hong mga barangay kagawad without the name of itong si Kapitan Kasim. Wala ho ang pangalan ni Kapitan Kasim dito, ma'am. Puro barangay kagawad, SK Chairman, Barangay Treasurer Elena Bengluan, Barangay Secretary Jovelyn Navarro. Sila ho nakapirma lamang ho din eh. Anong ginagawa ng kapitan ho ninyo sa kasampagaan? Sir, kasi ano yan eh, parang namana na yata niya yan kay Kapitan Dibuyan dati. Pero yung po hindi po niya pagpirma, yung hindi po paggamit ng letterhead, hindi po dapat yun. Dapat po meron. Kasi kung pangalan niya tapos dapat po may pirma siya. Pero doon po sa sinasabi niyong amount po kasi, yan po naayos na po nila at saka yan po kasi ang napagkasunduan po nila. Kaya meron po yan. Meron pong protest si Cornelio Dumalanta. Pinoprotesta ho niya at meron ho siyang affidavit receiving amount under protest. So ito po ay notaryado ng isang abogado na Marian Sungkuan Andaya. So meaning, kung ganun ho, ay hahanapin ho natin kung nasaan at kanino bangko inilagay ho yung 11,950. Would you mind to intervene, ma'am, nang sa ganun maayos na ho ito? Sir, ano po yan? Yun po sinabi ko sa inyo noon, na ibalik po kasi ang sabi po nila, nakabangko. Sabi ko, ilabas nyo kung nasaan yung bangko na yan at saka ibalik nyo kay Kagawad Dumalanta. Tama ho. Nandito po kami lahat noon sa office po na inisa-isa po namin lahat po yan, yung amount na yan hanggang umabot nga lang po sa 2,000 plus na lang dapat ang sisingilin sa kanya. Kasi karamihan nga po dyan, kaya lumaki ng husto dahil po sa pag-absences po niya. So hindi ho binabalik. Yung una dapat, they should abide dun sa sinabi ho ninyo na ibalik. Hindi ho binalik eh. Sandali po, ma'am. Kapag session ho ba, dapat ho ba nandoon ang treasurer kung hindi naman ho pinapatawag? Sir, nandun po sila pero hindi po sila pwedeng magsalita. Not unless kung kukunin po nila yung opinion or pagsasalita. Yes. Dapat ho. Okay. Automatic, the barangay treasurer should be there always. Pero hindi ho siya po pwede mag-interfere kung hindi ho siya pagsasalitain. Ganon din ho yung treasurer. Kasi ang allowed lang ho dyan, yung SK chairman na kasama dun sa council and the barangay kagawads and the barangay captain. Madalas daw ho nakikialam itong treasurer at saka itong secretary na nagsasalita at inaaway ho. Sabi nga ni Kapitan, ang kaaway naman niya talaga sa session, yun daw secretary at saka yung that is very wrong. As the presiding officer, you have the right to pacify and let these people stop dun sa kanilang pakikialam. Mahina ho, siguro, paupuin ho ninyo sa harapan ninyo
yung barangay captain ho ninyo na si Kasim at i-seminar ho ninyo. One-on-one kayo, Kasi madam. ano po yun, sir, kasi bagong kapitan nga po siya, kaya kailangan talaga niya. Kasi ang dating kapitan po, magaling po si Kapitan Riboyo, talagang saludo po ako sa kanya. Ayun, nagpunta ng abroad. Opo, si Opo. Kapitan Riboyo. Baka si, ano ngayon, kasi neophyte nga, baguhan, Opo. at saka hindi pa niya siguro kabisado itong, ano. At saka yung word po na kaaway, hindi ko pa ako conforme doon sa sinasabing kaaway. Oh, yun ang word niya eh. Opo. Kasi hindi naman po sila nag-aaway nung si Kapitan Ribuyo. Nga, maayos naman po kami nag-uusap po sa harap pag pinatawag po sila lahat. But anyway, Naayos naman, kaya ang alam ko po, okay na po yan kasi naayos naman po namin. Pumunta nga po kami, ulitin ko po ha, pumunta po kami ni na Mayor, ni na Consultant on Barangay Affairs sa Barangay Hall mismo nila. At inayos po ng issue. opo. Maraming salamat, ma'am, sapagkat kayo ho ay nag-phone lang sa amin hong tawag. Ano po? Po pwede ho ninyong i-review, panuorin ho itong pag-uusap natin dyan ho sa Facebook Live, IWRR, International Web Radio Rapido. Nasa YouTube din po tayo. So, i-review ho ninyo, ma'am. Kayo ho ay aming pinasasalamatan sapagkat nag-phone lang po kayo at umaasa po kami na sa lalong madaling panahon ho ay mamagitan po kayo. May saayos ho ninyo. Paripaso ho ninyo yung kanilang internal rules of procedure sapagkat sa tingin ko'y mali ho ang pagpapataw ho ng napakalaking penalty. Ano po, ma'am? Sige sir, alam ko sir, kasi pag internal rules, sila po yung nag-uusap tungkol po dyan. Sige po, thank you rin po sir. Maraming salamat. Mga kaibigan nyo pong napakinggan si Madam Ofelia Hinete. Yan ho yung magaling mga bayo siguro ito. Ano? Si Madam Hinete, sabi niya eh. Baka naman ako yung nagkamali, dinig. Hinese ba o Hinete? Inulit ko kanina, Hinete. Sabi ko, Hinete, sabi niya. Well, anyway, hindi natin natanong sa kanya kung mayroon na talaga valid ba o enforceable yung internal rules of procedure. Kasi yung nakita ko kupya ay may mga insertions, may mga pulpit eh. Ay, hindi pwede. Kaya tatanungin ko sana kung yung may valid or ano kasi baka noon... Dapat malinis, hindi dapat na magkaroon ng insertion. Kasi may yung penalty na sinasabi nila parang insert na lang eh. Ay, hindi pwede yun. Tapos yan eh, wala may certification, certified true copy, at saka sinasabi kasi sa sangguniang bayan for review kung ito ay within the jurisdiction of the barangay council to pass yung internal rules of procedure kasi nga baka ito ay beyond the powers of the barangay kasi nga it will run counter against a national law or rules and regulation implemented by the Department of Internal and Local Government. Kaya nga, yung, okay, given as it may that yung valid at enforceable yung internal rules of procedure, yun bang penalizing absenteeism, reasonable? Yun ang katanungan dyan. Well, sabihin na natin na reasonable ang pagpapataw ng penalty sa isang barangay official. Pero yung amount ng penalty or anong klaseng penalty ang pwedeng ibigay sa kanila. At O pwede namang, not necessarily you have to penalize them by deductions. Di ba? Kaya nga. By deducting from their honorarium. O pwede naman penalty dyan eh. Pwede, because you are absent last session, your penalty will be one straight week Duty. naman duty. Pwede naman ganun eh. Di ba? At saka yung nga sinasabi ko yung pagbabawas, 2.5, parang malaki na yun. At saka yung pag binawas mo yan, okay, given na merong approved, valid at saka enforceable na internal rules of procedure nila, bakit pag nag-absent ba, bawas mo kagad, dapat mayroon pang summons notice at hearing. Mayroon procedural due process yan dahil hindi mo nga alam kung excusable, justified naman yung... Kaya nga, yung sinasabi. One circumstance, bringing out ni the LG officer na in-absent nila noong na pandemic, Kaya nga sabi ko, quarantine. always,
kailangan natin magbigay ho ng due process. Kaya nga, ang suggestion ko, itong si Kapitan, dapat pumipirma siya ng memo. Yes. Kagawad Cornelio Dumalanta, please explain in 72 hours why you should not be penalized no? In committing absences. Kunwari, ganun. So, now, kung hindi kontento yung council doon sa paliwanag, that will be the time na maging impose ho ng penalty decision yung council, and it should be attested by the barangay captain. Tama ba? Mag-imbestiga sila kung talagang totoo. Kaya hindi nga. yung sinasabi. Hindi Yung sinasabi na, pag hindi sila kontento, meaning nakapag-imbestiga na sila. Inconsistent yung paliwanag just in case ni Dumalanta. So, yun ay mag-i-impose sila ng penalty. Yes. So, yung penalty, sinasuggest naman ho natin, it should not be in form of deduction sa deduction. honorarium. Kasi illegal talaga yan eh. Saka maliit eh. Hindi ho dapat doon. O pwede naman ho natin bigyan ng karagdagang trabaho. Wag naman yung maglinis siya mag-isa. O pwede niyang sabihin na, you have to lead your constituents to clean the portion of your barangay. Ganito, ganyan. So, tama na yun. Maganda na ho yun. Ganun dapat to. At least, kapag ganun, pabor dun sa naglilinis, yung pinanakais. Kasi parang, makikita ho ng mga kababayan, kabarangay na. Parang nakikita natin, parang hindi nyo gustong pasikatin magtrabaho si Kagawad Cornelio Dumalanta. Nakakatawa pa. Yun hong isang sakong bigas na kinuha ho ni Barangay Kagawad Cornelio Dumalanta, tapos ipinamigay ho sa kabarangay. Akalain ho ninyo, ipinamigay sa barangay. Nagagalit itong animal na tresurera, Elena Binluan. At ang termino ho niya, ninakaw ho ni Kagawad Dumalanta. Mali ho yun, hindi ho pagkanakaw yun. Kasi kinuha ho niyan in front of somebody. Galing sa iyo mismo, tresurera Binluan, na nandoon yung barangay Tanod nung kinuha ho niya. Paano nagnakaw ang isang tao? Yung manner of getting that one sack of rice lang ho ang hindi naging tama. Kasi hindi ho niya ipinaalam sa kapitan. Pero, meron naman ho siyang sapat na rason. Ang sabi ho, kasi nakausap ho namin, ang sabi ho niya, do you think ibibigay ho sa akin yun kapag kinuha ko na nagpaalam ako sa kanila, kalaban nila ako? Hindi nga naman. Tama ho ba na manatili yung bigas ng matagal huron hanggang hindi na alam kung sino ang kukuha? Yun ho ay bigay ho ng mga kumandidato daw nitong nakarang eleksyon. Binigay ng isang kandidatong presidente na natalo. At saka ito, ang mga tao ay nagrereklamo din kung bakit hindi nila ibinigay lahat yung ibinigay ng kandidatong During the presidente. period of campaign. Binigay ni Isko Moreno daw ito na ang daming kaban na bigas ay kung bakit may mga naiwan pa doon sa barangay hall. At saka nung nalaman, sa pag-iimbestiga rin ni Kagawad Dumalanta, nung nalaman na niya, ay inuwi, allegedly, sabi na natin allegedly, nung mga kagawad at saka itong si secretary at saka treasurer. Yung inuwi nila sa kanilang pansariling consumption, kapakanan. Pero nung kumuha nga, itong si Kagawad Dumalanta na may witness doon na barangay Tanod, yung sinasabi, di ba? At sa kanya ipinibigay naman yung bigas na nakuha niya doon sa mga kabarangay niya. Kaya baka naman tinitignan ni Tresurera Elena Binluan. Baka gusto niyang kunin, naunahan siya. Baka. Ito kasing si Kagawad Cornelio Dumalanta sa amin hong pag-imbestiga, meron siyang sariling 4 na hektaryang sakahan. Meaning, what is one sack of rice sa kanya? Sabi nga ho niya, namimigay ho siya mismo ng bigas ho niya galing sa kanyang farm. Yung paglutang ho niya,
na pamimigay madalas sa kanyang mga constituents, yan ho mga kaibigan ay hindi ho bawal. Lumulutang ho siya ngayon na siya ang mas matulungin sa inyo na mga barangay kagawad. Kagawad Salome Ribugio, Kagawad Casimero Nasis Jr., Kagawad Pepito Corpus, Kagawad Rodolfo Calderon Jr., Kagawad Alfredo Molina, Kagawad Raymond Trapesa, SK Chairman Wency Paa, Elena Binluan, Treasurer, Jovelyn Navarro, Secretary. Ano ang naitulong ninyo sa mga constituents ninyo? Nabawasan nga Kayo yung binigay. nga, tanungin namin, ano ang nagawa na ninyo sa barangay ninyo, mga karaho kayo? Oh. Yun hong tumutulong, yun pang sinisingle out ho ninyo. Mga leche kayo. Kung may nagawa na kayo na katulad ng ginagawa niya, iyon! Sabihin ho ninyo na mas marunong kayo sa kanya. Wala pa kayo nagagawa na katulad ng ginagawa niya tapos hinahanapan nyo lagi ng kasalanan, kawawa naman yung tao. Anyway, malapit na ho ang barangay election. Sana hindi ho ma-postpone. By December 5, election na ho ng barangay. Kumandidato ka nga, Cornelio Dumalanta, ikaw nga mag-barangay captain dyan. Ipakita mo sa kanya kung paano ang paglilingkod ng tama sa mga kabarangay. Hindi yung ikaw na naglilingkod ng tama ang siyang pinagkakaisahan. Mga loko-loko ito mga kanmo kasama mo sa barangay But anyway, pinababalik yung pera. Oh. Ibalik ninyo. Ikaw punyeta kang treasurer, Elena Binluan, sinabihan na pala kayo ni balik ninyo Nagkwentahan na kayo. Maliit na lang yung sakaling maiiwan na maaring ipapataw na penalty. Pero up to this moment, hindi pa nyo binabalik. Di ba hindi pa nyo binalik? Sinabihan na kayo ng DILG officer ninyo. Meaning walang kwentang DILG officer ninyo. Ikaw, treasurera, anong gusto mo? Iuwi mo yung pera? O hinati-hati ninyo, mga gago? Sa pa yung gago yung kapitan ninyo, torpian animal. Mag-seminar ka. Total, inaamin mo naman na napag-boblocks mo pa. Tumatas ang presyon ko sa inyo, Well, anyway. Tubig! Okay, Masarap ang tubig ninyo dyan sa lawa. Mayor Ricardo Balderas at saka Vice Mayor Nelson Gayo calling Padala naman kayo tubig. Mayor Balderas, Maring Rick. Paring Nelson Gayo, abogado, Vice Mayor. Tubig naman tubig kami makakadaan mo dyan Mantakin mo, rapido alam. Ang ganda ng pamamalakad ng Balderas Gayo team yung mga nasa baba ano ba yan? Ayusin po natin, ayusin. Sa totoo lang yung tubig ho ninyo nasa ilalim ho yung barangay, yung municipal public market, I should say. Kami ho pumapasok pa ho dyan para makabili ng tubig. Nung nakaraan, nag-birthday yung isang mayor na kaibigan ho natin. Ako nagpabili pa ng tubig ho dyan para regalo ho sa kanya. Kasi masarap, mahaba. Ano? Ang ganda ho ng langkit ng tubig ho ninyo. Ano, mahaba, malakit. Meron pa ba tubig dyan? Meron pa ba tubig? Pahingi nga. Tubig. Kahit isang piraso lang o 2 piraso, ipakita ko lang din Sandali, may tumatawag. Hello? Tubig. Good morning, sino to? Sandali ho, nagpo-programa ho ako. Si Mrs. Bacala ng humihingi ng tulong po ito sa Alaminos. Yung pinunta natin, Andre, nagpasukat ng lote. Okay. Sandali ho. Bueno. Ipinagmamalaki ho ng bayan ho ng Lawak ang tubig ho ninyo. Kailan mo yung nag-usap tayo ni Mayor Balderas, kausap natin din At ang sabi ko maganda yung tubig ng
Sampabyan ba yun? Oo. Yung sinasabi ko. Oo, pero mas masarap pa rin tubig ng lawak. Sabi ko. Pero masarap naman talaga. Wala na tubig. Naubos eh. Masarap kasi talaga eh. Yung tubig, lalong sumasarap yung tubig kapag ito ay kakainin mo, kinabukasan. Masarap na pag mainit. Ilagay, Pag lumamig, kinabukasan mas masarap. Oo. Kasi parang parang alak yan eh. Habang nagtatagal sa masarap. Matagal sa masarap. Oo. So, yun ho yung Kwan, mga kaibigan. At saka, may suggestion po kami dyan sa bayan ho ng Kwan, mga kaibigan, sa lawak. Marami kasing hindi nakakaalam kung nasaan na yung lawak. Kasi pag bumagtas ka, from Binalonan to Manawag or vice versa, hahanapin mo yung lawak, hindi mo makita kasi wala kang nakikitang bayan. Ano po? So meron ho dyan yung dairy farm, yung may mga matatayog na parang poste na malalaki, parang poste ng tulay na makikita ho ninyo, yun ho yung dairy farm. So, ako, ang suggestion ko, mas maganda ata ako, kung yung dairy farm na yan dyan ilagay ho yung market ho ninyo, yung munisipyo ho ninyo. Napakalawak ho niyan, ilang hektarya ho yan. Doon sa gawing harapan, po pwedeng munisipyo. Sa gawing likod, po pwede ho market. Or, hayaan na natin na ang market ay manatili kung saan siya naroroon ngayon. Tapos yung munisipyo ho, at parke, park, ay dalihin ho rito sa dairy farm. Ang ganda. So makikita ho yan. O pwedeng gawing bagsakan ho, yun ho ang paggagalingan ng munisipyo, yung lugar na yon. Bagsakan, market, pwede ho dyan. Lahat ng government agencies ay po pwede hong ilagay one-stop shop dito ho sa labas. Dito mismo sa kinaroonan ng dairy farm. So, yan ho ang suggestion ho natin. So, yung mga church goers, pupunta ho ng Minor Basilica de Manawag. Karamihan ho dyan, nanggagaling ho sa malayong lugar, Metro Manila. Diyan ho dumadaan, mga kaibigan, sa T-Plex ngayon. So, pagbagsak sa T-Plex, dadan ho ng Binalonan Road going to Manawag. So, madadaanan ngayon, yun hong munisipyo. Kung ilalabas ho yung munisipyo, makikita ho yung ganda, mga kaibigan, ng Lawak, Pangasinan. Nung araw, barangay lang daw yan, Rapido Ronel, yes, ng Manawag. barangay ng Manawag yan. Nung Lawak. mga 1980s yan at saka, yun nga, nag-create sila ng panibagong Lawak, panibagong municipality. One of youngest municipality sa province of Pangasinan. Ilan ang barangay niyan? Ilan ba yun? Hindi ko kabisado eh. Parang nasa Parang, 17 ata. 14. Manit lang. Parang 14 lang ata eh. Ilang barangays lang ho yan, makabayan ko. Pero progresibo ang bayan, lalo na nung nandyan na si Mayor Rick Balderas at saka si Attorney Nelson Gayo. Nagkakaisa naman itong dalawa eh. Sana hindi dumating yung panahon na sila naman magkatunggali. Ano ho? Pwede naman mag-last term by next election itong si Balderas at susunod ho si Attorney Nelson Gayo. Pero yan ho ay laro ng politika, mga kaibigan. Hindi natin ho pwedeng basahin kaagad kung ano po pwede by next election, mga kaibigan. Pero as of now, nagkakasundo itong mayor ho ninyo at vice mayor ho ninyo, lalo na pag ito ay pangailangan ho ng nakararami. So, maganda ho ang sitwasyon ho dyan sa lugar ho ninyo. Alright, kumusta ang Burgos? Burgos, Pangasinan. Oo nga, may bagong mayor din tayo doon, si Mayor Gister Alan Valenzuela. At yung vice mayor ay re-elected naman. Sinusubukan po natin kapanayamin si Mayor-elect Gister Alan Valenzuela talagang busy. Nagpapahinga pa dahil nga talagang napagod noong panahon ng eleksyon. O baka po pwede nating kumbidahin dito sa ating himpilan. Pwede.
Yun ay kasamang Rapido Alan Ang partido niya ay PDP Laban Api ata Ibig sabihin ay tinalo niya yung incumbent. Katulad nung sa bayan ng Agno, magkatabi lang yan Yun ang magandang laban. Dahil sa bayan ng Agno, incumbent mayor versus incumbent congressman. Alright. Bueno, mga kaibigan, mag-iwan muna kami ng isang magandang umaga sa inyo. At kami ho'y babalik na naman sa araw ng bukas. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito ho yung regular time ho natin sa ating palatutunan. Unless na meron pa tayo mga topic na po pwede ho papag-usapan kaugnay ho sa mga nagaganap dito sa bansang Pilipinas, mga kabayan. Muli ho, kami ho'y napapakinggan everyday from 8 to 9 o'clock in the morning worldwide. Dito lamang ho sa International Web Radio Rapido. Rapido, Ronel. Yes, magandang umaga sa iyo dyan. Sa bayan ng Burgos, Judith Bonodi at saka si Councilor-elect Wawi Bongar at saka si Wing Bongar. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Thank you so much, mga kabayan. Ako naman po ang inyong rapidista. Rapido Alan Sison lamang po saying thank you and good morning. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Sison. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Sison. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Sison. Ito ang IWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances.